What's up guys? Welcome back again sa ating channel and this is Eric Motovlog here. And today, i-share ko sa inyo kung paano i-navigate itong panel gauge ng FKM Venture 150 Ultimate. So alam naman natin guys na ang FKM Venture Ultimate ay full pack na sa features. So ngayon, ituturo ko sa inyo step by step kung paano i-operate o paano i-navigate ang kanyang panel gauge. So also I want to thank FKM Philippines sa pagpapahiram nila ng kanilang motor, ang FKM Venture 150 Ultimate. So paano guys? Simulan na natin. Let's go! So okay guys, simulan natin ngayon dito sa kanyang panel gauge. Ito nga pala yung kanyang mga switches para ma-navigate natin yung kanyang panel gauge. So yun guys, umpisahan natin ngayon dito sa kanyang panel gauge. So dito sa left side, makikita natin yung kanyang clock. Dito naman, yung run, ibig sabihin nito kung gaano pa kahaba yung kaya niyang takbuhin sa laman ng kanyang fuel. Dito naman, makikita natin yung battery, voltage niya. Ayan. So makikita natin kung palobat na ba yung kanyang battery. Dito naman yung kanyang fuel consumption. So dito guys, hindi ko pa na-try kung ano ba talaga yung kung accurate ba talaga itong fuel consumption niya. Dito naman guys, makita natin yung fuel gauge. Dito sa baba, yung kanyang odometer. At dito sa gitna, yung kanyang tachometer. Dito naman sa gitna, ito yung kanyang speed. So pag tumatakbo tayo, makikita natin kung gaano na ba yung speed natin dito. Dito sa baba, logo ng FKM. Ang punta naman tayo dito sa left side. Makita natin dito yung temperature. Itong temperature na nasa taas guys, ito yung nasa labas na temperature. Tapos itong nagbi-blink na camera na to, pag naka-red yan, ibig sabihin recording yung kanyang camera. Ito kasing FKM Venture 150 Ultimate ay meron siyang camera front and back. So ito naman, pag nakaganyan to, makikita nyo TCS. Ibig sabihin, activated yung kanyang TCS. Pero kung naka-off, yan, makikita nyo, naka-X yung kanyang TCS, ibig sabihin, deactivated yung kanyang traction control. Dito naman, makikita nyo yung kanyang temperature. Ito naman, ito yung temperature ng motor. So, makikita nyo dito kung nag-overheat na ba yung ating motor. Dito sa baba, makita natin yung trip. So, unfortunately guys, ang trip nito ay isa lang. Unlike sa other na motor, meron siyang trip 1 and trip 2. By the way, kung gusto nyong i-zero yung ating trip, kailangan nyo lang i-hold yung kanyang back button. I-hold lang natin para mag-zero yung kanyang trip. Usually, ginagamit to pagka nagpa-change oil tayo para malaman natin kung gano'n na ba yung tinakbo ng motor, kung kailangan na ba nating magpa-change oil. Depende yan sa prepared natin or depende sa oil kung every when tayo mag-change oil. So, yun guys, yun yung kanyang main page. So, kung gusto nating lumipat sa kabilang page, just press down. So, dito makikita pa rin natin yung kanyang temperature, yung kanyang fuel gauge. Yan, makikita nyo. So, makikita pa rin natin yung battery. Makikita natin dito yung kanyang camera recording, traction control, yung kanyang odometer, and then yung kanyang speedometer. So dito sa page na to, makikita natin yung tire pressure monitoring. So makikita natin yung kung gaano ba katigas o kalambot yung ating gulong sa harap at likod. So dito guys, hindi ko lang alam kung paano i-convert ito, no? Pero nagbe-base lang tayo dun sa usual na PSI na kinakabit natin sa gulong ng motor. Dito kasi ang nakalagay dito ay bar. So kailangan nating i-convert ang bar to PSI. So yan guys, yan yung second page. So sa third page naman, pindutin ulit natin yung down. So dito naman, guys, makikita natin dito, kung mapapansin nyo, yung information bar. So dito, pwede kayong mamili kung ano yung gusto nyong makita sa main page natin. Ibalik natin dun sa main page. So ito yung main page natin guys. So makikita nyo dito, sinet natin yung run, battery, tsaka average consumption. So nasa inyo guys kung gusto nyong palitan yung mga information na nandito. So pupunta tayo dun sa third page.
Ito guys, ito yung information bar na makikita natin dun sa main page. So ito guys, pwede nyong palitan. So para mapalitan to guys, press natin yung set. Ayan. Set. Ayan. Pindutin nyo lang tong set guys. And then makikita nyo dito. Ayan. So kung mamimili lang kayo dito kung anong gusto nyong information, makikita nyo sa main page. So para ilipat to, press nyo lang yung up. Ayan. Yung nagbi-blink meaning dun yung prepared na information na gusto nyo. For example, ito yung ginawa natin. Ang gusto nating makita sa main page ay average fuel consumption. So ito nagbi-blink siya. Ipe-press lang natin guys yung kanyang set. So makita nyo nag-blue na siya, no? So kailangan tatlo yung pipiliin natin dyan. So next, press lang natin ulit yung up or down para mapunta siya dun sa gusto nating information. So next, ilagay natin yung run. Dito sa run naman, makikita natin kung gaano pa kahaba yung itatakbo ng ating gasolina. So pag nagbi-blink na yung run, i-press lang natin yung set. Yun, nag-blue na siya. Ibig sabihin, yan na yung makikita natin dun sa kanyang main page panel. So next, kailangan tatlo guys yung pipiliin nyo kasi yun yung available sa main page. So sunod naman, yung information na gusto kong ilagay dito is yung battery voltage. So yan, pag nagbi-blink na, i-press nyo lang guys yung set para mag-blue siya. So yan, automatic guys, pagka nakapili na kayo ng tatlo, i-press nyo lang ulit yung set para mag-yes. Yan. Automatic na siya. So ngayon guys, tingnan natin kung lalabas siya dun sa main page. So eto, makikita natin yung sinet natin. Fuel consumption, nandyan na rin. Yung run, nandyan na rin. Tsaka yung battery voltage. So ganun lang guys, yung para palitan natin yung information dito sa main page. So yun guys, punta naman tayo dito sa next page. Dito sa next page, makikita naman natin dito guys yung QR code. Itong QR code na to, para magamit natin yung kanyang screen mirroring. Meaning, pwede nating i-screen mirror yung ating cellphone dito sa kanyang panel gauge. So kailangan nating i-download itong app na ito by using this QR code. So yan. So ngayon i-try nating i-download yung itong QR code na to gamit yung ating Android phone. So ayan, subukan natin. So yun guys, dina-download natin ngayon yung nakuha natin dito sa QR code, which is the Carbit Ride. So hintayin natin mag-download. Okay, downloaded na siya. So yan guys, connected na siya. So makikita nyo dyan yung mapa, no? So hindi ko sure kung updated itong map na nasa kanyang panel gauge, no? So punta tayo ngayon dito sa kanyang mirroring. So ipe-press lang natin yung yung mirror projection. So yan, start now. So ayan, kung makikita nyo, ayan guys, nandito na yung kung ano yung nasa cellphone natin, yun yung makikita natin dito sa kanyang panel gauge. So ngayon, try natin pumunta ng Waze. Ito tayo sa Waze. Okay. Yan. Medyo mabagal lang yung internet natin guys. So yan, ito na yung Waze. For example, okay, got it. Loading lang siya. For example, punta tayo ng Baguio. Yan, Baguio. So start tayo, view. Yan. So ito na siya guys. Para mabuo siya dito sa screen natin, kailangan lang nating i-horizontal yung ating cellphone. Wait lang. So ayan. You ready? Good, because I am too. So, kailangan lang natin rotate yung ating cellphone. So, eto guys, naka-rotate na yung cellphone natin. Yan, pakita ko sa inyo. Ayan yung ating
screen mirroring. O yan. Diba? Di nyo na kailangan na maglagay ng cellphone dito, cellphone holder dito sa ating harap ng motor. Dito mismo, makikita nyo na guys yung ating Waze or yung ating Google Map. Kung ano yung gusto nyong i-mirror dito sa cellphone and then dito sa ating panel gauge. So dito, kung ito yung gusto nyong makita, makikita nyo pa rin itong kanyang temperature, yung kanyang odometer, speedometer. Ayan, makikita nyo dito yung kanyang fuel and then yung kanyang clock. So ayan guys, yan yung ating mirroring. So next guys, we'll go to the next page. So dito sa next page, makikita natin dito yung kanyang camera. So simultaneously, nagre-record yung camera from front and back. So mamaya papakita ko sa inyo kung paano iset ito. Pwede kasing ilagay natin sa screen yung front lang or either yung likod lang. So pwede rin yung harap at likod makita natin dito sa camera. Kung ito yung gusto nyo makita sa main page nyo, makikita nyo pa rin naman yung temperature, yung kilometer per hour, yung odo, yung trip nyo, tapos yung odometer, yung fuel gauge nyo, pati yung clock. So ayan. So mamaya ituro ko sa inyo kung paano natin iseset kung gusto nating front or back lang siya. So punta naman tayo sa next page. So ito yung main setup talaga guys. So yan. So kailangan lang natin dito pindutin yung set. So hindi natin pwedeng pindutin yung up and down kasi lilipat lang tayo ng ibang page. So naset na natin. Ngayon dito na tayo sa time setting. So kung makikita nyo yung time setting, ayan, meron tayong choices na 12 hours saka 24 hours. And then, pindutin ulit natin yung set. Ayan. So, after ng set, pwede na kayo mamili up and down kung 24 hours or 12 hours. So, ako, gusto ko talaga is 12 hours. So, dito na siya nagbi-blink, press set. Okay? After nyan, pupunta siya dito sa year. So, 2024, tama naman. So, set natin, press set. Susunod naman yung month, it's September. Okay naman siya, press set. Yung kanyang date, today is September 7, tama naman. Nagbi-blink, press set ulit. And then yung time natin, tama naman. It's already 12:04 in the morning. No, mali ito. So, dapat 12:04 in the afternoon. So, yun, set na lang natin mamaya. So, at least napakita ko sa inyo, guys. So, ngayon, wala na nagbi-blink. Ibig sabihin, all set na tayo. Pindutin lang natin yung back. So, yan, nakaset na. Ngayon, paano natin makikita yung ibang settings nito? So, all I have to do is press set ulit. Makikita nyo, eto, nag-block ulit. Okay? And then, press natin yung up. Makikita nyo yung version. Makikita nyo yung version nitong motor na to guys. Makikita nyo, type is Venture 150, version MCU V37.01, UI V40.02.11, DVR V321. So press natin yung up or down. Next. So dito natin makikita, restore to factory setting. Confirm that there is need to restore factory setting, yes or no. So hindi natin gagalawin yan guys. So next, beautiful, default, no default. So next, dito naman tayo sa DVR playback. So dito guys, pwede nyong piliin. For example, ito na. Press nyo lang yung down, front playback. So pwede nating i-review. For example, just in case of emergency, kailangan nating i-view yung footage. So pindutin lang natin, depende sa inyo kung rear or yung view playback. So tingnan natin yung rear. Since nagbi-blink siya, press set. Yan, loading siya guys. Loading. So yan guys, makikita nyo dito yung mga footage niya, no. May makikita nyo dito yung ingay ng aso. Makikita nyo dito yung date, month, date, year, tapos kung anong oras. For example, ito guys, yung gusto nating ma-play, press set lang tayo. Yan, loading siya. So, ayan. Yan yung nakukuha niya.
Back natin, hanap tayo ng medyo magandang footage. Pangit yung view. Puro ngayon yata to. Ayun, set natin. Set. O, yun yung playback niya, guys. Oh. So, ayan, kung makikita nyo, nagpe-playback siya. Wala kasi tayong biyahe, kaya yan lang yung lumalabas. So, back natin, hanap tayo iba. Set. So, yan. Wala kasi tayong biyahe. Pero kung ano yan, makikita nyo yung mga nasa likod nyo. So, back natin. So, next, tingnan naman natin yung front view. Yan. Set. Loading. It's loading again. So, yan. Pili lang tayo dito, guys, ng playback. Set natin. So, yun yung ano natin, front playback. Makita nyo dito yung time. Kung gaano katagal yung playback natin. So, back natin, walang magandang view eh. Pasensya na kayo, guys. Pero dyan yung ma-check yung footage ng motor natin. Okay. So, next, punta tayo sa DVR setting. Back natin. Back. Yan, punta tayo sa DVR setting. So, dito sa DVR setting, nasa sa inyo guys, dun sa camera natin, kung gusto nyong makita dun sa main page, yung front or rear lang. For example, gusto nyo ng set nyo yung front and rear, or rear lang yung gusto nyo, or yung gusto nyo is front lang, pwede naman. Yan. Press nyo lang yung set, tapos up and down kung gusto nyo front. Kung gusto nyo front, press set, and then kung gusto nyo rear, down lang, set, tapos kung gusto nyo pareho, front and rear nakikita nyo, press set. And then yung coverage warning, kung gusto nyo, makikita nyo rin kung on or off siya. Okay? Back tayo. Okay, tapos na tayo dyan. Factory reset, tapos na tayo. DVR setting, phone linking. Yan. Depende guys, tulad kanina, Android yung ginamit natin. So, nandito tayo sa Android linking. Kung iOS naman, ang yung cellphone, like yung mga iPhone, punta lang kayo dito sa iOS. Press set nyo lang, tapos up or down, pili lang kayo. Pag nagbi-blink, Android. Pag down or up nyo, iOS, tapos press set nyo lang kung gusto. For example, ito, Android yung phone ko, press set ko lang siya. So, nakaset na siya as Android. So, share ko lang sa inyo guys, hindi pala siya automatic na naka-assist yung hybrid natin. So, meron tayong gagawin para ma-activate natin yung hybrid niya. So, tingnan natin guys, pakita ko sa inyo. So, makikita daw natin dito kung meron tayong assist ng hybrid dito sa panel natin. Kung makikita nyo to, itong naka-drawing na to na motor, dito natin makikita. So, ngayon, paano natin ma-access daw ito? So, punta tayo dito sa Start and Stop button. So, ang gagawin lang natin is 1, 2, 1, 2. Makikita natin, may green no, nagbi-blink dito. Ibig sabihin, naka-on yung hybrid natin, assist. So, paano natin i-off? Balik tayo dito sa Stop and Start System. 1, 2, 1, 2. Makikita natin, wala na siya. So, naka-off na yung hybrid assist natin. So yun guys, yun muna ang may-share ko sa inyo about sa pictures nitong Venture 150 Ultimate ng FKM Motorcycle Philippines. So abangan nyo guys yung mga susunod na vlog natin about dito sa motor na to. At mayroon pa akong ipapakita na pictures nito, no? So malalaman nyo sa next vlog natin. So syempre maraming salamat po sa FKM Motorcycle Philippines sa pagpapahiram nyo po ng motor na ito para ma-review natin at ma-share natin po sa mga
viewers natin, sa ating mga subscriber. So sa mga hindi pa po nagla-like, nag-share, nagsusubscribe, please subscribe po sa ating channel para updated po kayo sa ating mga susunod na video at about sa mga motorcycle at especially sa mga motor ng FKM Philippines. So muli, maraming salamat po. Ako po si Eric Motovlog. Ride safe and God bless us all.